Yan, good day naman mga kanyors. Welcome back naman ulit sa aking YouTube channel at sa aking page, Your TV page. Ngayong araw ay tuturuan ko naman po kayo sa pagtanim ng luya sa paso. Ito po ay plastic bottle na empty bottle ng aming mineral water na ginagamit namin sa bata. So ito pwede nating itapon, pwede nating sunugin, basura. Pero naisipan ko po na gawin kang makabuluhan ang plastic na ito para hindi po makadagdag sa basura. At the same time, kung susunugin natin ay makakasira din ng ozone layer. Yung gagawin ko po ay gagawin ko siyang paso na pagtatanim natin ng luya. Meron po akong video sa nakaraan na pagtatanim ng bawang, sibuyas. Makikita nyo po yung mga pamaraan kung ano po pag-mix natin ng lupa. So, before tayo magtanim, siyempre meron tayo nito. Meron tayong lupa. Which is mixture na po ito ng loam soil, carbonized rice hull, di kaya dayami, and then vermicompost, kung pwede rin animal manure. So nilagyan natin ito ng balat ng saging which is rich in potassium, nakakatulong din sa ating mga tanim sa pagpataba. At nilagyan natin ito ng eggshell na which is tinatapon lang natin minsan, yung mga balat ng prutas, balat ng gulay, mga ano po, mga eggshell o yung mga clamshell, tinatapon natin. Ang nangyayari po ay tumataba po yung mga damo sa ating paligid which is tinitirhan ng lamok na nakaka-apekto din sa ating kalusugan kapag tayo ay nakagat. So ang ginawa ko po ay imbes na itapon ko ay inipon ko po yung mga dahon po, mga tertira, dahon ng kamunggay, mga eggshell na at saka yung mga balat ng saging, hindi ko po tinatapon. Instead ay tinitipon ko po, iniipon ko at hinahalo ko sa lupa para maging pataba. So, siyempre meron tayo nito. Lagyan na natin ito ng lupa. Pasensya na guys, wala akong videographer. Nagising kasi, videographer ko. Nagising kasi yung aming Lucas. Ayan. So, yan lang guys, oh. Huwag natin masyadong puno kasi pag puno na po, hindi natin malagyan ng abono or mga pataba sa taas. Kasi pag magluluto kami, yung mga balat ng mga gulay, prutas ay nilalagay ko po sa taas, yung balat ng saging. So yan lang. So kapag ganito, higpitan lang natin guys para pag hinukay ng hindi madaling hukayin ng mga manok or mga ibang mga hayop. And then, yun, ibabaon na po natin dito yung ating luya. So hybrid po ito na luya. Nabili natin sa palengke. So magiging self-sufficient. Hindi na po natin kailangan bumili kapag mayroon tayong tanim. So kaya po naisipan ko na mag-vlog para makatulong din po sa mga taong yung gastos ng gastos, bili ng bili. Which is pwede naman po tayo magtanim. Yung basura po, dapat na sana ay basura, ay pwede natin gamitin na pataba. Kasi tingnan nyo po sa paligid, matataba yung damo. Hindi naman natin napakinabangan, which is kung pumunta po kayo sa mga basurahan, makikita nyo po, malulusog po yung mga damo. Minsan nilalagyan nila po ng saging or mga niyog, matataba. Dahil nga, yung basura doon na pupunta. Which is, pwede nating iipon at gawin nating pataba, tamnan natin sa bahay. Nakatulong na tayo sa pagrami ng basura, nakatulong din po sa ating pangangailangan sa bahay. So, yan, tatanim natin yung luya. So, kulang pa tayo sa plastic guys na ganito kasi konti lang yung mapapanood nyo guys yung previous ko na video sa pagtanim ng sibuyas at bawang. So yan lang ibaon natin. Huwag masyadong guys, baon na baon. Huwag naman masyadong nakalabas kasi pag nakalabas siya, pag hinukay ng manok, automatically matanggal siya. Baon na baon naman, baka mabulok siya before siya tumubo. So yan lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. And see you on my next vlog. Maraming salamat mga ka-farmers. God bless everyone.